Mapagpalang araw mga kataba. Nag-request na naman yung anak ko ng pork chop. Alam niyo ba mga kataba, naluto ko na yan mga ilang beses. Pero may kwento ang aking pork chop. Tinanggal ko lang yung buto nito. At in-slice ko uli ng manipis kasi makapal yung pagkakahiwa. Ayan, na-coat ko na to. Breading mix ang ginamit ko dito. Tinimplahan ko lang, dinagdagan ko lang yan ng konting paminta. No, ganyan ang ginawa natin. Tapos naman, kinoat ko to ng ating itlog at saka breadcrumbs. No, wala nang harina to mga kataba. Kasi, yun na yung pinaka natin sa breading mix. No, malasa na yon. So, yung mini-mention ko kanina na itong may kwento, alam niyo ba yung anak kong isa? Araw-araw yan nagbibigay ng tig-20. Kasi nire-request nga niya eh. Ma, magluto ka naman ng pork chop, sabi niya. Huwag ka na muna mag-pork chop na, parang alam mo naman, nagtitipid tayo, ganyan-ganyan. Kasi magastos nga mga kataba pag yung mga 1 kilo, kailangan sa kanila, lalo na puro sila boys. Ayan. Sige naman, bili ka naman kahit mga kalating kilo, 3/4 lang. Kung bibigyan ako kahit na magkano lang, ano pa eh. Ayan, napapakapampangan pa si mama taba. No? Ganyan yung ginawa nung isang anak ko. Araw-araw nagbibigay ng 20. Halos 100 siya mahigit. Para lang makapag-pork chop siya. Pwede naman bumili si mama taba. Kasi nakakatuwa lang yung gesture ng mga anak natin, mga kataba. Nagre-request ng pagkain, tapos nagsishare na rin sila. No, habang nagkukwento ko yan, nagpapainit ako ng mantika. Nagsishare na rin sila dun sa gusto nilang pagkain. Kasi nga naman, konting ano lang, dinagdagan ko lang ng konti. Bumili naman ako 3/4 lang. 3/4 na pork chop. At matagal niya nang nire-request. So, ito na, isasalang na natin. Mahinang apoy lang, wag masyadong malakas. Manipis lang naman to eh. Ang pagkaka-coat ko dyan. Alam niyo naman yung mga bata. Balikan natin mamayang konti habang nakasalang, mahinang apoy. Nakapagluto na ako ng ating first batch. Tapos, hindi ko na-mention, after kong mai-coat yan sa ating breading at breadcrumbs, nilagay ko siya sa freezer para mas crispy. No? Mga ilang minuto lang naman mga kataba hanggang sa kumapit yung kanyang pagkaka-breading. Kasi, sabi ko nga, mas malutong. Ayan, makikita nyo na naman yan, maya-mayang konti ay okay na yan. At tinatakpan ko para maluto ng maayos. Yung mahinang apoy lang, para lutong-luto. May mga request yung mga anak natin o pamilya natin pagdating sa pagkain. Alam nyo ba, na-appreciate ni Mama Taba yung mga bagay na simpleng-simple lang. Tulad niyan, ilang beses ko nang naluto yung ating breaded pork chop. At ilang araw na rin nire-request ng anak ko. Ang ginawa naman niya, araw-araw siyang nagbibigay ng konting pera. Biruin nyo, imagine mga kataba, 20 pesos, nagbigay siya ng ilang araw na 20 pesos hanggang mabuo niya yung pera. At pinagbigyan naman siya ni Mama Taba. Nakakatuwa mga kataba. Pwede naman bumili si Mama Taba eh. Kaso nga, alam nyo naman, lagi kong sinasabi ang salitang pagbabudget. Yun yung mga ganong gesture ng ating anak para lang sa mga simpleng pagkain. Yan yung ating pork chop na may magandang meaning. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye! Ingat mga kataba!